Sa Barangay Villa sa bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora, matatagpuan ang isang napakagandang eco park. Ito, ang Villa Aurora Eco Park. Meron itong campsite at maaari nyo ring rentahan ng kanilang bagong gawang villa accommodation. Ito ay tabi ng ilog na may malamig at napakalinaw na tubig. Meron ding dalawang falls dito. Ang pakay nating mapuntahan ay ang Ubot Falls. May designated namang parking area dito kaya safe ang mga sasakyan nyo. Meron ding mabibilhan ng mga pwede nyong meriendahin. Mula parking area maglalakad ako ng kulang-kulang 1 kilometro bago marating ang akyatan. Dapat prepare kayo physically dahil hindi ito biro, matarik na akyatan na umaabot ng 500 steps. Ang maganda naman dito ay ginawa nila ng konkretong steps paakyat ng Ubot Falls. Naninigas ng aking binti. Nagka-cramps ng aking binti. May mga stations dito. Totoo ba to? 16 meters siguro. Tapos ayan na, syempre napapalibutan ng mga bato na yan. Para siyang Avatar Fall, brother. Hindi nyo masyado makita yung gano'n ka-epic tong falls na to. Subukan niya pumunta dito para makita nyo kung gano'n talaga kasi kaganda. Engine wakes, the quiet dawn, no map, no path, I'm riding on. Alright guys, good morning. So ngayon diretso na tayo ng Maria Aurora sa probinsya ng Aurora. Grabe ano, parang redundant. SCTEX. Papasok tayo dyan sa CLLEX. So ayoko nung dumaan sa may gitna ng Cabanatuan City kasi medyo matraffic doon. Kahit anong oras matraffic doon papunta ng Palayan City. Kaya sa Rizal tayo dadaan. Pareho lang naman yung haba niyan. Yun nga lang, mas matraffic lang sa unang part ng Cabanatuan side kung sa Cabanatuan ka dadaan. Meron tayong sisiliping isang napakagandang resort. Napasyalan ko na to dati 2 years ago pa. Napakatagal na rin. Titignan natin kung tapos na nila yung resort na yon or yung pasyalan na yon dahil meron ding falls. Villa Maria Aurora yung pupuntahan natin. So taas lang bali yan ng Labi River sa may Bungabon, Nueva Ecija. Let's go! Wala rin akong cellphone mount sa harap. Hindi natin magagamit yung cellphone sa harap. Pero kabisado ko naman yung dadaanan natin, walang problema. O nga pala guys, update lang din dito sa Central Luzon Link Expressway. Bawal na pala dito ang lower displacement na mga sasakyan. Kaya pala nung last time na dumaan ako dito, nung pumunta ako ng Pantabangan, ay wala na akong nakitang mga tricycle sa gilid-gilid o kaya mga scooter na dumadaan. Yung pala yun, meron na palang nakapaskil doon sa Cabanatuan side na bawal na ang lower displacement. Napakalaking tulong sa bilis ng biyahe. Lalo na to, libre pa sa ngayon, di ba? Pero sana nga libre na to all the way. Di ba? Kasi dati, alam nyo ba yung Plaridel Bypass Road sa Bulacan? Yung napakahabang bypass road na yun na magkukonekta mula Balagtas hanggang Plaridel. Yung bypass road na yon, ang unang proposal doon dapat expressway yon guys. May toll gate dapat yon. Kaso nga lang nung panahon ni Pinoy, ni dating Pangulong Aquino, ay binago yung panukala na yon at ginawa na lang bypass road. Libre na lang siya. Yung provision nun ay pang expressway mga brother. Pansinin nyo. And guys, dito tayo dadaan sa Talavera. Hindi tayo dadaan doon sa may Cabanatuan City. So Talavera, kukonekta tayo ng Rizal, Nueva Ecija, tapos tsaka tayo kukonekta ng Bungabon. Subukan lang natin kung mas banayad. Pero feeling ko mas okay dito dadaan. Kasi tinitignan ko yung mapa, pareho lang yung haba Yun. Papunta na to ng Llanera. Bayan ng Llanera. Yan, dito medyo may ganto-ganto pang traffic, pero kung ikukumpara natin to mula Cabanatuan City hanggang Palayan City, medyo mas traffic talaga doon. Hi guys, dito muna tayo sa 7-Eleven. Rizal na tayo, Rizal Nueva Ecija.
Ito yung daan papunta ng Bungabon naman. So yeah, mas mabilis nga dito yung biyahe kumpara kung dadaan ako dun sa Cabanatuan City. Anyway, kape lang ako saglit. 10:30 pa lang nga dito, quarter to 11. Nakaka pa yan. Kape lang tayo. At ngayon namang umuulan na. Maambon pa lang naman, pero yung kabundukan na yan yung pupuntahan natin. So bali papakaliwa tayo dun mamaya. Yan, dito na tayo makakaliwa papunta ng Maria Aurora. Gasolina dito ay 72, 73. Siguro yung sa may bandang Cabanatuan mas mura pa yon, siguro mga 68 na lang, siguro yung 67. Mas mura doon yung gasolina, ewan ko kung bakit. Yan ang bundok na akyatin natin. Well, mula dito hanggang Maria Aurora mga ilang kilometro lang naman yan, pero syempre liko-liko yan, mga bundok eh. Guys, pag titignan nyo yung mapa nyan, kahit sa Google Maps, sobrang daming likuan yan. Bilangin nyo na yung mga curves nyan. At saka hindi lang basta likuan, as in hairpin curves pa yung iba dyan. Unang akyatan pa lang liko-liko na. Grabe tong daan na to mga brother, puro likuan yan. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganong klase ng kalsada, yan, daan kayo dito. I love Bungabon. Never ending na sharp curve. Hindi kayo magpapabilis sa pagpatakbo dito, lalo na sa bandang taas. Dito medyo mahaba pa yung stretch nung yung kita mo yung kasalubong eh. Sa taas wala na. Alam nyo ba yung mga puno na yan? Puno ng nara yan, tinanim sa gilid. Kaso nga lang parang medyo malapit yung distansya nila. Medyo malapit, pero ang ganda na tuloy. Parang kuweba ng mga punong kahoy. Ayun, mga nara yan. Alright guys, dito na tayo sa Labi River. Yan sa baba. Banda rito, hindi naman umuulan. Yan na yung bundok na sinasabi ko kanina, yung tinuturo ko. Ang tangkad, ang taas. Aakyatin natin yan, pupunta tayo sa kabila niya, kabilang side. Let's go. Sikat na sikat tong Bungabon na to, lalo ng pandemic. Kasi nung pandemic hindi masyado mahigpit ang Nueva Ecija. Dito tambayan dati yan. Tambayan dati ng mga riders, mga turista na hayok makakita ng ilog. Kasi nakukulong tayo noon eh, di ba? So sa konting pagkakataon na maibigay sa atin, let's say bumaba ng konti yung restrictions. So yun yung tinatimingan natin na pamasyal dito at saka sa Pantabangan yan. Sobrang bentang-benta yan nung araw, nung pandemic. Gabaldon din pala, Nueva Ecija. Bandang Aurora, bandang Dingalan, napakahigpit niyan dati. Hindi basta-basta napapasok. Eto, ang dami pa rin, Ang dami dun, Palibhasa, hindi pa ako masyadong umuulan, di pa naaanod. Dito rin sa ilalim ng tulay, pwede maligo. Pinakamaganda sa taas, syempre, kasi nandun yung medyo presko-presko pang tubig. Lalo na pag maraming tao dito, tapos dito ka na pwesto sa baba, nako. Di salong-salong mo lahat ng ngayon ng mga ihi, mga mga libag, mga kung ano dumi na nanggagaling sa taas, di ba? Alam ko meron ding falls doon susundan mo lang sa ilog, pinapasyalan din. Namiss ko tong Bungabon, tong Labi River. Pero tignan na natin, kasi yung pupuntahan natin falls yun So malamang maliligo tayo doon para saan pang pumunta tayo sa falls, di ba? Kaya nung malalim nga. Hanggang rin pa siguro, hanggang dibdib. Napakalinaw. Pero sa ngayon ang goal natin ay yung Villa Aurora. Yan ang goal natin. Yung Villa Aurora sa Maria Aurora. Ayan, may parating ulit.
Marami pa rin pumapasal dito sa ngayon. Kita nyo naman kasi yung kabundukan na yan, napakatataas. Diyan ang gagaling yung tubig niyan, bukal. Yun nga lang, wala nang signal lang dito. Kailangan natin magpa-load ng globe. Take my money, take my possession, take my obsession. I don't need that shit. Money. Kailangan natin ng globe. Globe yung may signal dito eh. Globe Telecom. Sila yata yung may-ari ng ano dito, tower sa taas. May tower kasi dyan eh. Ay, naglo-load po kayo ng globe. Sige, pa-load nga po ako. Alright, nakapag-load na tayo. Medyo kumukuli-kulimlim dito. Kung sa bagay, ano kasi, yung bagyo lumihis na. Pero yung habagat lumakas. Yun yung kapalit ng bagyo. Naloko na. Grabe taas yan. Towering mountain range. At saka yung mga bundok dito na binabaybay natin sa bandang kaliwa, ano siya, hindi lang iisa yan. Yung bundok na ganyan, tapos may bundok ulit na pa ganyan. Parang sunod-sunod lang sila. Parang ganun yung style yan. Hindi yung isang bundok na pahaba. Ayan o, katulad yan, separate na bundok yan, magkahiwalay. Yun nga lang, magkatabi. Kaya pag nasa malayo ka, akala mo isang padiretsong bundok lang, pero hindi. So, katulad na ito, akala mo isang bundok lang to, pero tatlong bundok yan. May dalawa pa sa unahan, yung pinakamataas yung sa likod. Uy, nararamdaman kong malamig na ang ihip ng hangin. Tignan mo sa taas, napakakulimlim, napakaitim ng ulap. Ito guys yung boundary ng Nueva Ecija at saka Aurora Province. Ito yung arko. And officially nandito na tayo sa bayan ng Maria Aurora, sa probinsya ng Aurora. Ang dilim na nung kalangitan sa tapat natin, oh. Sarap ng ihip ng hangin, napakalamig. Diretso pa natin dito. Oh, what you do to me, oh, what you do to me. Oh, hey Delilah, na 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 na. Ito, mahirap ang curing na itong ano na to. Napaka-loose ng mga bato-bato dyan sa gilid nyo. Oh, what you do to me, oh, what you do to me. Oh, mga ganun pa si sir, oh. Teka niya, pag natsambahan ka ng truck dyan. Yan ang clearance niya, oh, pailalim. Umitira siya sa ilalim. Sinungkit sa ilalim. Ayan, malapit na tayo guys sa Villa Aurora. I think kailangan pa natin magpaalam din sa Barangay Hall. Hindi ko lang sigurado. Eto guys, Big C. Oh,
Oh. Biglang naging asfaltado rito, ano? May road markings pa. Pag dadaan kayo dito, cha-challenge ko kayo. Bilangin nyo lahat ng likuan. Itong kalsada na to, magsimula doon sa Labi River sa may tulay sa Bungabon hanggang makarating kayo ng babaan sa kabilang side ng San Luis Aurora. Napakadaming kurbada yan. Finally guys, nandito na tayo sa Barangay Villa, dito sa Maria Aurora. Yan, ang pupuntahan natin itong likuan dyan pababa sa dulo ng tulay. Ubot Falls. Alam mo ba ibig sabihin ng ubot? Hindi ko lang alam kung Ilocano terminology to ha. Ay puwet, yan ang Ilocano yan. Kung Ilocano yung mga nakatira dito, yan, baka yan ang ibig sabihin ng Ubot Falls. Lubot, parang ganyan sa Bisaya. So finally, nandito na tayo. I love Villa Aurora. Kakanan tayo dito. Tingnan natin kung may nagbabantay dyan o kung anong requirements nila. Baka i-require tayong kumuha ng permit sa barangay. Hindi ko lang alam. Pero tara, baka merong nagbabantay na dito. Dati kasi may kubo dito sa bungad. Ha? Punta sana sa falls. Open ba? Ay, open na po. Okay. Open na. Saan ako magbabayad? Doon po, sa may kuliblong tolda po na. Okay. Oo. Sige, salamat. Dito daw magbabayad. Ay, meron na silang parking area dito. Kagaling naman. Tapos merong falls dito, mas patag daw yung daanan. Tapos yung pupuntahan natin, yung talaga yung pinopromote dito, yung Ubot Falls. Mas maganda naman yung kalsada doon, yung daanan mo. Ang labot ng tulay yun. So dito guys, kailangan nyo ng guide. Required kayong kumuha ng guide. 100 pesos per hour. So depende kung gaano kayo katagal sa isang tourist destination nila, katulad ng Ubot Falls na pupuntahan natin. So, kung dalawang falls ang pupuntahan nyo, basta ang usapan dito per ora yung bayaran. Pakasolid naman ng support ng tulay na to. Tingnan yung kung saan nakakabit yung niya, support ng tulay. Dalawang poste yung lalaki. Tapos yung daanan nyo dito, sementado na siya. May pathway na ganito, malapad din. Dalawang falls. Bahala kayo kung gusto nyo puntahan parehas. Pero tignan ko muna sa Ubot Falls kasi medyo may ahon daw doon. Alam nyo naman, bihira tayo maglakad. so kahit konting akyatan lang pakiramdam ko parang umakyat na ako ng 1 kilometro. So tignan natin yung saan naabot ang lakas natin, kung pwede pa natin puntahan yung isa pang falls mamaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na itong mga bundok dito, yung nakita natin sa Bungabon sa may baba, hindi siya isang bundok na pahaba. Ito mga to, halimbawa yan, isang bundok yan. Tapos ito isang bundok uli yan. Tabi-tabing bundok para makapag-create ng parang akala mo padiretsong bundok. May nag-hiking dyan? Anong pangalan ng na yan, bundok? Mount Summit. Inaakyat pala yan mga brother. Pero yung daanan niya, may mga rappel-rappel na. Tao, talpang tao. Pero wala na yung bagay, wala yung magbibitin-bitin kayo, walang mga ganon. Wala. Oo. So parang tinitignan mo kasi sa malayuan na to, parang kala mo walang kalsada dyan, parang mahirap akyatin. Pero meron talaga mga daanan siguro ng mga nag-hunting. Kung gusto nyo umakyat sa bundok na yan, punta kayo dito sa Barangay Villa, Maria Aurora. Sila mag-guide sa inyo. Hi guys, dito na tayo sa may bandang resort. Ito na yung mga building dito, part ng resort na pwede yung arkilahin yung mga bahay. So ang presyo nila dito nagre-range ng 2,000 hanggang 4,000 pesos. Yeah, 2,000 hanggang 4,000 pesos. So syempre mas maliit, yun yung mas maliit din ang bayad. Yung mga accommodation nila dito
Wala pong bed yan, wala pong higaan, walang mattress, walang gano'n. So separate na rerentahan nyo yun kung wala kayong dala. Guys, nakita yung mga platform na to, yung mga sementadong ano. Yan yung camping area nila. Yan yung tatayuan nyo ng tent. Para syempre mas flat na yung likod nyo kung magtayo kayo ng tent dyan. Mahaba rin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 yung nakita ko. Ito yung water reservoir nila. Ayan. Tapos yung hose na yan nanggagaling sa taas. Bukal na yan, bale. Galing, galing. Pangalawa ang hanging bridge. Sobrang stable. May paanan na tayo ng napakataas ng bundok. Pero kayo kuya, taga Cordillera talaga kayo? Pero dito ko na pinanganak. Ito na guys ang simula ng kalbaryo natin. Ito na ang simula ng akyatan. So pansinin nyo lang yung dinadaanan ko. Kasi ang masasabi ko sa ngayon, okay na okay. May railings pa yan oh. Tapos sa pangtulay dito, ganda na magkakagawa. May liguan din dun sa baba. Gano'ng kalalim yan kuya? Tagpas oh. Ang ganda oh. Napakalinaw. Sumambon na naman guys. So ambon yan, mamaya titigil. Tapos araw. Tapos ambon na naman. Yun yung cycle dito. So sa ngayon ako lang ang paakyat doon sa falls. Kasi yung kanina daw umuwi na. Eto na, medyo nervous na ako sa akyatan na to. Diyos ko Lord. Teka lang, hindi muna ako magbibideo. So mula dyan sa medyo flat ng konti, magsisimula na yung medyo mas mahirap na akyatan papunta doon sa falls. Sabi ni kuya 400 steps. 400 steps daw ang layo niyan mula dito sa baba hanggang dito sa falls. Mukhang malayo-layo pa to. Ang kagandahan naman, may sementado na siya. Kaya hindi na siya masyadong mahirap. Mahirap pa rin kung wala kayong preparation sa ganito. Pero mas mahirap kung walang steps na ginawa na ganito. Ito yung mga stations. First station, pahingaan. Wait lang kuya. Ilang steps na ano natin? 70 steps na, natatapos namin. Tapos ito yung pahingaan. Pero para tayo naglalakad sa gitna ng ano, virgin forest mga brother. Kasi yung mga puno dito, preserve yung mga yan. Hindi rin kayo pwede magputol-putol dito basta-basta, no? Kasi protected area to. Pang ilang pahinga na to? Pang apat, pangatlo? Pang limang pahinga to. Yan ang inakyat namin. So naka 200 plus steps na kami. Naninigas ng aking binti. Nagka-cramps ng aking binti mga brother. Good luck. So ito pa yung susunod na akyatin namin. So ang kagandahan naman nito, may mga stations dito. Upuan kayo dito halimbawa pag gusto niyo magpahinga dahil nga hindi naman biro yung akyatan na yan, lalo na kapag ka nagtatrabaho sa office, walang ehersisyo. So kahit pa paano may space kayong maghila-hilatan muna, magpag-relax ang binti. Kasi malamang pag hindi kayo sanay, maninigas yan, magka-cramps. So pahinga lang kami saglit. Nahihil. Hello na ako Rude. Ibig sabihin nakukulangan na ng oxygen. Proper breathing muna tayo. Dahil mababa pa yan. Dati daw guys, nung wala pa tong daan na to, itong malapad na bagong gawa, dito daw dumadaan yung mga tao. Yan, sinusundan nila yung agos ng tubig na yan, paakyat. Syempre madulas yan. Grabe yun, inaakyat nila yan. Hanggang makarating sa falls sa taas. Ang hirap yan.
Ito, bakal na to na tulay na ginawa nila. Ang style nito parang viaduct. Konektado siya sa sementadong kalsada na dinaanan natin kanina. Matibay siya. Ayun, ang ganda. Totoo ba to? O yung falls na sa ilalim ng tulay. Eto na. Kuweba na merong falls. Yun yung description ko dito sa falls na to. Ubet Falls. Meters siguro yung Kasang Falls. Tapos ayan na, syempre napapalibutan ng mga bato na yan. Ano ba to? Canyon? Parang canyon na falls. Gusto ko tuloy makita yung pinakataas pa kung saan ang gagaling yung tubig niya. Grabe mo. Tara, ligo tayo. Lublub lang to kasi sobrang lamig na to. Baka hindi ako makapagtagal. Dalawang lublub lang. Sa camera hindi masyado makita kung gaano ka-epic to. Oh, brother. Para siyang Avatar Falls, brother. Hindi ko ina-expect na ganito rin kaganda tong lugar na to. Woo! Sulit! Sa picture sa social media, hindi nyo masyado makita yung gaano ka-epic tong falls na to. Subukan nyo pumunta dito para makita nyo kung gaano talaga kasi kaganda. Guys, kung mapansin nyo, maaraw na naman. So ganun ka unpredictable yung weather dito. Umaaraw na naman. Kanina umambon-ambon na yan. Paulan na nga eh. Ngayon maganda na naman yung panahon. Mamaya lang uulan uli yan. Naka 1,000 plus steps ng ginawa ko ngayong araw. Magandang exercise yun. Mula doon sa registration area balikan. Kulang-kulang 2,000 steps. Ilang calories nang na-burn sa akin nun. Tara guys, swimming tayo. Nagdala pa ako ng goggles eh. Ayan. Swimming tayo doon, malalim yan. Okay guys, solve na tayo. Pwede na tayong umuwi. Sobrang lakas na ng hangin na ito. Sigurado maya pag uwi natin malakas din ang ulan. Ano? Okay guys, pauwi na tayo. Napakaganda pala nung falls na yun. Hindi ko lang masyadong pinapansin yan dati. Hindi lang beses na ako nakadaan sa kalsadang to, pero hindi ko masyadong pinapansin. Alam kong may pasyalan dito kasi napuntahan ko na to dati pa nung ginagawa pa lang yung mga establishment, mga resort dyan, yung mga accommodation nila. Naligo na ako sa malaking bato kanina, yung huling niliguan ko doon. Naligo na ako doon dati. Pero yung falls, hindi ko inisip na mapupuntahan ko yan kasi mahirap daw yung kalsada doon, matarik. So ngayon naayos na pala nila, na semento na nila yung daan. Yung mga intermediate na klase ng hiking,
Siguro pwede kong i-categorize na ganun siya. Kasi yung kalsada madali lang. Hagdan naman yun mga brother, hindi siya mahirap. Pero yung stamina mo, yun yung mahirap alamin. Kasi kayo nakakaalam yan kung kaya nyong, kung meron kayong sapat na stamina para makyat yun. Pero okay na okay yung lugar. The best para sa akin yun. Malapit lang. Babanggitin ko na lang din yung binayaran ko. Parking na motor 10 pesos, entrance fee ko 50 pesos, so 60 pesos yun. Yung guide naman per ora yung bayaran dyan. So umabot kami ng 3 oras kasi puro ako pahinga kasi hirap din ako umakyat kasi hindi naman tayo sanay na sa pag-akyat. Umabot ako ng 3 hours, so 300 yung binayad ko sa guide. So again, per ora po yung bayaran sa guide. So depende kung gaano kayo karami. Nakalimutan ko na itanong kung ilan yung maximum na pwede nilang i-guide. Ito yun ang silip natin dito sa Ubet Falls. 2 pa lang falls dito guys, pero yung pinuntahan natin yung Ubet Falls. So again, ang ibig sabihin ng Ubet ay Puwet. Puwet Falls. Ang ibig sabihin yan. Ubet Falls dito sa bayan ng Maria Aurora.